Magandang araw, boxing fans. Welcome po sa inyong Paukas Boxing News Update, news, context, analysis, lahat in one place. Ako po si Pau Salud at ito po yung latest balita natin sa mundo ng boxing ngayon araw na ito, Pebrero 5, 2026. Apat po ang hinanda ko sa inyo. Manny Pacquiao, sumali si Manny Pacquiao sa isang liga. Number 2, pag-uusapan natin ang nangyari po kay Shakur Stevenson. Bakit ba siya tinanggalan ng corona? At ito po, Floyd Mayweather. Naku, may bagong kalaban. At pag-usapan din natin yung Keith Thurman versus Sebastian Pondora. So simulan na natin yan pagkatapos po nito. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, simulan po natin dito. Papakita ko lang sa inyo itong mga press release po. No? Ito si Manny Pacquiao. Ito po yung mga press release na nakita natin. At Manny Pacquiao announces agreement with Team Boxing League. Ano ba ito, no? Simulan natin ito sa isang historic po, no? Masasabi kong historic kasi ngayon ko lang ito narinig. Historic na balita para sa World of Boxing. Legendary Filipino champ Manny Pacman Pacquiao ay opisyal nang lumagda sa Team Boxing League, hindi lang bilang isang ambassador kundi bilang isang future owner at team captain pa ng isang franchise team, ang San Diego TJs. Sa 2026, inaasahan po na si Pacquiao ay maging league ambassador, lalabas sa select events para i-promote ang bagong team-based boxing platform. Sa 2027 naman hanggang 2029 ay official siyang magiging part owner at team captain at plano pang lumaban para sa San Diego TJs. No, teka ha. isa ito sa malaking bagong modelo para po sa boxing, no? Para po siyang NBA or NFL teams pero sa boxing. Kung sa mga basketball may strategy dito rin, parang may team strategy, weekly matches at fan engagement na bago sa sports ng boxing. So para sa akin po, no, masasabi ko dito, Pacquiao's move to TBL is not just symbolic, no? It signals a shift of boxing business model, no? Mas team-centric, mas frequent ang action at mas accessible sa mga laban. So, syempre, kung puro traditional 12 rounds fight or traditional boxing, kumpara dito, mas maraming opportunities, mas marami pong makakalaban. Ngayon, ako mismo naggawa na rin ako ng konting research ko dito. Medyo syempre bilang isang traditional boxing fans, I'm kind of wondering how this works. So I actually look at the website of ito pong TBL. At one round per fight. At ayan, nakasulat dito, fighters per team, 24. So, medyo kakaiba siya. Tapos may mga iba-ibang, kumbaga, team talaga. Team fight. So, I'll leave it up to you guys to feel. But let me know how you feel about this. This is a new venture of Manny Pacquiao. I already watched some of the highlights. So, it's just the same as your traditional boxing. Only, it's still one-on-one. But only kumbaga parang ano ka lang, parang isa-isa aakyat kayo doon. So parang yung ano nyo score bawat panalo ng mga kakampi mo. Parang ganoon ang dating eh. So I'm very much interested to learn about this. But at the same time, I'm not sure if I am ready for this kind of sports. But sa MMA nga, ang dami na rin mga ganyan eh, na mga kakaibang mga sports. Anyway, let me know what you think. Pangalawa sa ating balita, ito, nako ha. Shakur Stevenson strip of WBC lightweight title. At ito, nako ha. Controversial news ito. Ang WBC ay kinuha ang lightweight belt ni Shakur Stevenson at kahit na hindi ito galing sa talo, no? Stevenson just actually dominated Teofimo Lopez to become a 4-division world champion. Isa sa napakalaking achievement ni Shakur Stevenson. Pero ito ang pinakamalaking pero, no? WBC ay idineklara ang kanyang light title belt na vacant dahil lumipat siya ng weight class to junior welterweight at nag-hold ng bagong world title doon. Si Stevenson naman mismo nag-react sa social media at tinawag niyang crooks ang WBC at sinabing strip siya because of 100,000 sanctioning fee na hindi binayaran kahit hindi naman WBC title
ang pinaglalabanan. Kumbaga, gano'n ano? At naalala ko tuloy, ganito rin ang naging issue ni Bud Crawford, kakampi ni Bud Crawford, itong si Shakur Stevenson. Parang nakakaramdam ako ng shift talaga, no? Ito ay isang pinaka-talk about na issue ngayon ng boxing, no? Sanctioning fees at ang power ng governing bodies, no? Marami ang nagtatanong, should the belt be stripped dahil sa administrative rule? Lalo na kung ang laban ay hindi naman under that organization. So, yan po, mapapaisip kayo dyan, ano? So, let me know what you think about the Shakur Stevenson issue right now. Speaking of issue, hindi mawawala ng issue si Floyd Mayweather Jr. So Floyd Mayweather Jr. sues Showtime for hundreds of millions. Naku, malaking pera ito. No, isang araw nabanggit natin or nabalitaan natin na bankrupt or umano ay allegedly bankrupt. Maraming balita, no, kung may mapapalaban ba siya kay kay Manny Pacquiao, mapapalaban ba siya kay Mike Tyson? So ito naman legal na labanaan. Ang undefeated legend na si Floyd Mayweather Jr. ay nasa Cold War with Showtime. Pero this time, hindi punches, kundi sa korte talaga, no? Mayweather has just filed a $340 million lawsuit against Showtime Network at ang dating executive na si Stephen Espinosa dahil sa alleged financial fraud, breach of fiduciary duty, and conspiracy. Na umano'y nagresulta sa misappropriated funds mula sa biggest fight niya noong Showtime era. Ayon sa complainant, nakipag-deal si Mayweather sa Showtime noong 2013 for the biggest fights kasama ang laban niya kay Manny Pacquiao at kay Conor McGregor. Pero may allegation na hundreds of millions sa kanyang fight earnings ay napunta sa accounts na kontrolado ng kanyang dating manager na allegedly may partisipasyon ng Showtime at Espinosa sa mga transaction na iyon. Ano? Kapag hinihingi daw niya ang records, ay sinasabing lost in a flood o hindi available. Bagay na tinutukoy sa suit bilang bahagi ng cover-up. Okay. So, ito ay isang massive offering fight na kung manalo si Mayweather ay makaka-apekto ito sa boxing economics going forward. Kung ma-prove niya na may wrongdoings, maaring mag-set ng precedent para sa mga fighters at sa mga nagdududa sa transparency ng kanilang earnings. Actually, ito ay global concern po at hindi lang ito concern ni Floyd Mayweather, concern din ito lahat ng boksingero mapa sa Amerika at sa Pilipinas. Maaari itong isang araw lamang ay narinig po natin na merong parang isang manager na nakikipag-kontrata. Nabasa ko rin to kay Sekbak. Kumbaga, ang kontrata ay 150 pero ang nini-negotiate niya sa boxer ay 75, kumbaga kalahati. Automatic, nandun na kagad yung ng isang manager or kung matchmaker o kung ano man. Parang maraming mga nangyayaring ganyan. So, sana ay ito ay maging transparent na. Kaya naman, sinasabi nila na okay daw, mas magiging okay daw yung ginagawa daw ni Dana White ngayon na kahit hindi ganun kalaki, ito yung full money naman na makukuha. No? So, in any case, yan po ang mga hindi magagandang balita sa boxing. Doon naman tayo sa maganda. Mayroon pa tayong magandang balita. Ito, teka. Open na natin ito. Saan ba yung magandang balita natin? Nawawala naman. Hinanda ko na yung magandang balita. So, ilalagay na lang natin dito. Fondora versus Thurman. Yan po ang ating pong magandang balita. Ito. Finally, after long-waited na ito, na-cancel na ito. Kala ko nga hindi na matutuloy, Sebastian Fondora and Keith Thurman, isang rematch na officially na rescheduled March 28, 2026 at the MGM Grand sa Las Vegas. And they held the press conference in Los Angeles recently para iset ang tone ng main event. Fondora Thurman ahead sa kanilang Premier Boxing Champion pay-per-view at I think mapapanood din ito sa Prime Video. Ito ang first time na sila po ay mag-official face-off. Originally scheduled ito last year pa, 2025, I think October, na na-postpone dahil sa hand injury ni Fondora. And Fondora, ang WBC Junior Middleweight Champ, ay nagpahayag ng confidence at focus
sa kanyang depensa. Si Thurman naman, former unified champion naman, nagsabi na hindi siya basta-basta magpapatalo. Handa siya na mag-prove at deserve niya ang title shot kahit maraming ring inactivity. Para sa akin, ang match na ito ay malaking stake para kay Thurman. Chance niya na to reinvent his legacy at manalo sa second belt at sa bagong weight class. At kay Fundora rin dahil kapag nanalo siya, mapapatunayan niya na isa siyang true elite fighter at hindi lucky win lamang. So yan po yung ating mga balita ngayon. Pasensya na kayo medyo na late. Actually, hindi ko alam kung nararamdaman nyo. Naririnig ko nakaabot kayo dito. Halata ba na may sipon ako? So, in short, ang ating mga balita today, Pacquiao redefining boxing business, joining with TBL. Do a search about that. Stevenson, merong title drama with WBC Mayweather taking Showtime to court and Fundora versus Thurman. At yan ang ating pong mga balita ngayong araw na ito. So sana samahan niyo po ako ulit next time. At try kong agahan ulit. Medyo, again, nagkaroon lang ako ng konting sakit. So, pagpasensya nyo na. But every day, bibigyan ko kayo ng balita sa boxing. Usapan style, podcast style. And if nagustuhan nyo at umabot kayo sa dulo, please do me a favor para mas, kumbaga, yung algorithm po ng YouTube, kasi yun yung pinaka-target natin, mas ma-share po nila. Or comment lang what you think about our news today. And especially itong TBL na I'm curious. I'm gonna watch more about the boxing league.